Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, kabayan Virgo. This reading is for you. Vice versa tayo palagi ko naman to ginagawa. Kaya hindi ko na re-explain sa inyo, no? Tingnan natin ang nararamdaman, intention, behavior or action, feelings, kung may mga bagong darating or need to aware. Virgo. Tingnan muna natin ang iyong message, oracle. Kuha tayo ng dalawa. So iba sa inyo, you are more on focusing na ngayon sa inyong sarili, no? Yan, pwede na din yung mas more kayo mag-focus to a mental peace, nag-exercise, nag-yoga, or sa physically, pwedeng nahandol sa point ngayon, or sa iba sa inyo is aalisin niyo yung mga toxic situation sa sarili o kung saang aspeto ng buhay mo yan. And syempre is our love is always there despite the distance. Pwedeng LDR din yung iba, no? Dito, kaya nandito yung point na yun. Pero still, andun naman din yung love. Andun yung ikaw yung nakapagpapashine sa kanya. Kumbaga, nandun yung point. Kahit na minsan, siguro, may mga time na hindi siya nasasabi sa iyo or ikaw sa kanya, nandun pa rin naman yung pagmamahal. Kung nandun naman sa nagkahiwalay, ganun pa rin naman. Nakikita pa rin niya naman din yung bright side mo when it comes sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. I want to tell you the truth. Ayun na nga, di ba? Mukhang magkakaroon ng pag-amin or nagkakaroon ng pagpapahayag. Pagpapahayag? May confession. Kumbaga, may sasabihin siya sa'yo or may sasabihin ka sa kanya. Vice versa. Mukhang masinsinan ito Yeah, this May, ang nakikita ko is may mga ganyang situation na magaganap o mangyayari in this connection. No, maaaring may malalaman ka or may malalaman siya sa iyo or may sasabihin siya. Ganyan. Ang iyong actually simplistic mystic oracle love para kay Virgo. This May po, universe. Ayan na. And relationship, commitment, partner, boyfriend, and girlfriend. Uy, sabi ko sa'yo, may confession, May revelation. Merong secret na mabubuwag or may sasabihin siya na noon niya pa na gustong sabihin sa'yo or ikaw ito sa kanya. Pwede na po handun sa point na yun or may malalaman ka. When it comes in this connection. And syempre, handun yung commitment, partnership, boyfriend, and girlfriend. Kung kayo single, is pwedeng handun yung sa point na single man or double, yan. They're enjoying, magkakaroon mga enjoyment situation, connection, and commitment. Sa mga single, siguro handun yung point na may tao na baka magpaparamdam na siya sa'yo, magsasalita sa'yo, magko-confess siya sa'yo, yan. O baka naman kapag boyfriend, girlfriend kayo is may mga go out situation happen into your life. And legal matter, justice, divorce, balance, and judgment. Ito na nga, mukhang iba sa inyo is mapupunta kayo sa legal matter. No? Pwede may mga divorce or separation situation o may mga pagdadaanan kayo. Pwede rin na doon sa point when it comes dito, diba? Kung ano mo lang yun sa'yo dyan, baka may malalaman ka sa kanya na pipilitin mong intindihan, pwedeng nahandoon sa point yung iba, no? Sa iba sa inyo. Ayan na nga, may mga ganitong sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, ano to, awakening to. Kasi andito yung love tapos andito yung reveal. Ibig sabihin, kasi ito simbahan yan Ibig sabihin, yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng awakening when it comes in this connection. Or siya sa'yo. Yan, may mga awakening situation. Handun, pag nakita ko to, apology to sa iba. And ex-lover, memories, the past, old flame, nostalgic. Ayun, di ba? Still reminiscing the past situation when we come in this connection. Ang nakikita ko dito, tama nga yung nakita ko. Nagkakaroon or magkakaroon ng enlightenment sa iba sa inyo. No? Siya or siya. Ikaw or siya. Ganun. Andun pa rin magkakaroon pa rin siya ng mga reminiscing from the past situation when it comes in this connection. Ganun. Baka gusto kanya kausapin. Tignan natin, Virgo.
Tingnan natin na iyong the heart hidden. Hidden secret. Uy, the broken, shattered, heartbroken, and destroy. Mukhang may mga sitwasyon na may lamat na, no? Sa nakita ko dito, mukhang nagkakaroon ng lamat or dismay siguro, may mga sitwasyon na madi-disappoint ka lang siguro hanggang sa point na yon. Yan ang nakikita ko sa iyo dito. Pagdating dito siguro by this may mga bagay kayo na ayusin, no? Dalawa, yun ang nakikita ko dito. May mga pagsasaayos o may mga ayusin ng mga bagay. O baka may sasabihin siya sa'yo or ikaw may sasabihin ka sa kanya, mga ganong sitwasyon. Sa iba naman sa inyo is, yan, may mga magkakaroon ng mga lamat na sitwasyon. Ako nakikita dito, pwedeng hando niyo may mga i-avoid ang bawat isa or isa sa inyo para hindi magkaroon ng mas malaking lamat. Pwedeng nando sa point na yun. May mga bagay na actually, ano to eh, pagka mga ganito is ililihim, no? May mga paglihim na gagawin, no? Para siguro hindi mas lumala or hindi naman dapat sa siguro kailangan sabihin, mga ganun sitwasyon. Ay, ayun na nga, di ba? A king, one thing. O, di ba? May tao talaga na gusto pa rin niya talaga ikaw, no? Virgo, nandun yung point na yon. Kung sa mga single dyan is nandun yung point na pinipilit niyang balansehin yung sitwasyon kung kailangan niya talaga bang magsalita or ipakita o paramdam sa iyo yung nararamdaman. Pero handun yung point na gusto ka niya. Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, you are the missing piece, kumbaga, pagdating sa connection na ito. Kumbaga, kung magkakarelasyon kayo, pag nawala ka, malaking dagok sa kanya dito na para siya naputulan ng paa. Parang nandun sa point na yun, ano. And twin flame. Ay, twin flame pala kayo. O, diba? San ka? Yan. Share feelings and reflection. Congratulations sa mga single naman dyan. Siyempre, ito na yung reveal. Mukhang makikilala mo na at nakakausap mo na maybe or makakausap mo na at parating na yung tao na iyong twin flame. Mararamdaman mo siya kasi meron kayong same page. Uy, congrats ha. Saan ka? Tingnan natin nararamdaman mo kay Virgo this month of May. Vice versa, month of May, nararamdaman ng tao mo sa'yo. Virgo. Tao na ako kay Virgo. Anong nararamdaman mo kay Virgo? Oh. Nararamdaman niya sa'yo. Single ka man, double, na ghost, nakahiwalay, mga ganyan, ha? Okay. Nararamdaman niya sa iyo, Virgo, nararamdaman niya sa iyo is, ano ka raw, kumbaga nandun yung point na you always confident and direct to talk. Parang nandun sa point na yun. Kaya by this May, maaaring nandun sa point na mayroong mga diretsong pag-uusap na magaganap o mangyayari. Parang hindi na paligoy-ligoy. Ganyan, hindi ka na magkakaroon ng paligoy-ligoy na sitwasyon. Pwedeng siya sa'yo, no? Yan, magkakaroon na ng ganon or nandun yung point sa iba sa inyo. By this May is nandun yung point na kung sa mga nakaraan na nangyari in the past na hindi mga nasabi yung mga gustong sabihin, this time, nandun yung point na magkakaroon siya ng releasing. No? Baka ipaparamdam niya sa'yo o sasabihin niya sa'yo yung mga gusto niya talagang sabihin this time. Yun na nakikita ko dito. Kung ganun din yun sa mga nagkahiwalay, ganyan, o yung mga nag-ghost, o yung mga magkarelasyon, o may third party na do sa point na yun, no? So, nakikita ko dito. May mga bagay na magkakaroon ng pagre-releasing. No, yun ang nakikita ko. Ang nararamdaman niya sa iyo, yun. Gusto ka naman niyang kausapin. No, kumbaga din yung point na marami siyang question. Siguro marami siyang itatanong, marami siyang gustong sabihin, o may mga bagay siya na hindi man niya sabihin, ipaparamdam niya sa iyo na handun sa point na yun. Mararamdaman mo naman siya sa the way na he talk, the way niya na paano siya mag-approach when it comes sa pagsasalita niya, mararamdaman mo yung yung nararamdaman niya. No, sa nakikita ko dito. Yun. Nararamdaman niya sa'yo yun.
gusto kanya kausapin, inspired siya sa'yo, ganyan, or inspired ka sa kanya, yan, magkakaroon siya na, medyo ano siya, no, medyo, magkakaroon siya ng new way of pakikipag-usap pagdating sa'yo. Parang, magiging, iba, magbabago siya. Basta mararamdaman mo, magbabago yung pakikitungo, pakikipag-usap, or may mga bagay siya na mararamdaman mong parang iba. Parang doon sa point na yun. Yun na nakikita ko sa iba. No? Baka meron siyang offer sa'yo, o may sasabihin siya na offer, o may ibibigay sa sa'yo, maybe something. Mga ganon. Kung magka-LDR kayo, ganun din. Baka ko-connect na siya sa'yo, or marami na siyang, baka mag-usap na kayo ng mga 11 hours, 11 minutes man yan. Siyempre, iPad ko, ginalaw ko daw. So, iba sa inyo, nararamdaman niya sa'yo, Virgo, parang ang dami mo daw, parang nandun ka sa point na, na, hindi ko alam, but you feel inspired. But, parang nandun ba sa na-inspired siya, or na-inspired ka in some aspect of your life, or nandun yung point na mabusisi, parang nandun sa point. Tara ako na kay Virgo. Intention mo kay Virgo. May mga pagbubusisi na mga bagay-bagay. Intention mo kay Virgo is the Page of Swords and Page of Pentacles. So. Okay, intention niya sa iyo. Okay. The Pages, oh. The Pages, and ang dami naman pages. Okay, intention niya sa iyo. Ang nakikita ko dito, this month of May, intention niya sa iyo is, alam mo yun, nandun yung point of mas magiging mahaba yung pasensya niya sa iyo. Sabi, gano'n din. Nandun yung point na yun. Mas hahabaan niya yung pasensya niya, maaaring magkakaroon ng mga pagpipigil, ganyan, nandun sa point na yun. Also, ang intention niya din sa iyo is nandun yung attraction. Alam mo yung attraction and confidence when it comes in this connection. Ganon. Intention niya is, nandun yung point na gusto niyang ibigay sa iyo kasi they value you, no? Nandun yung pagpapahalaga. Kumbaga, nandun sa point na yun. Nandun yung pagtulong. Nandun yung confident na kaya, na ikaw yung tao na makabibigay sa kanya ng confident or lakas sa buhay. Parang nandun yung intention niya na to connect to you. Kumbaga, nandun sa point na yun, parang may pupo eh. Ba, ganun yung put eh. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Handun yung happiness. Intention niya is to give a happiness kasi you have the 10 of Cups. Ganyan, may mga bagay siguro kayo na mga pag-uusapan, may mga pag-uusapan kayo or gagawin, or mga actions, ganyan, or makakaramdam kayo ng happiness to each other, mga ganyan sitwasyon. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman is, siyempre, kung may third party kayo, alam niyo naman yun, di ba? Na siguro mas magtitimpi kayo this time para hindi kayo magkaroon ng mga malaking struggle when it comes in this relationship. Nandun sa point na yun. Kumbaga, doon pa rin naman yun na umaasa kayo. Sa iba sa inyo, kung nagkahiwalay kayo, is nandun yung point na siyempre gusto ka pa rin niya kausap. Mahalaga pa rin siya sa'yo. Baka magkaroon kayo ng connection nito, or mag-text siya sa'yo, mag-text ka sa kanya. Intention niya kasi sa'yo is to talk to you, pero naguguluhan kasi siya dito. Pero hindi yung 10 of Cups eh, oh. Naguguluhan siya. Hindi ko alam buhay, ba't pa siya naguguluhan? Yun na sabi niya. Pero hindi yung apology situation, pagdating dito sa sitwasyon na to. Bakit kaya to back and forth? Iba dito, pagdadalawang isip. Alam mo yun? Iba naman sa iyo, may paghihintay palagi. Intention niya sa iyo is, intention niya sa iyo, sa iba sa inyo is, they always waiting. Maghihintay at maghihintay siya. Ganyan. And, behavior and action mo this month of May kay Virgo. Behavior or action. Ay, the sun. Ay, ganun. Okay.
Okay, behavior and action niya sa'yo. By this month, as nandun yung point na masaya siya, hindi ko alam mo. Pero yung behavior and action niya sa'yo is to give you love, happiness, and gagawin niyang lahat para sa'yo. Nandun sa point na yun. Ano? Ako nakikita sa'yo dito. Andun yung point na kung mga dati hindi niya nagawa o hindi nangyari o naganap yung mga gusto niyang ibigay sa'yo, this time, ready na siya na ibigay sa'yo yun o ready na siyang iparamdam sa'yo yun. Yun ang nakikita ko dito. And then also, is kung kayo naman sa nagkahiwalay, syempre nandun yung point na they manifesting. Yung action niya kasi is to recover this connection. Kumbaga nandun yung point na gusto niya na gawin lahat para mapasaya kanyang muli. Nandun sa point na yon. Yung nakikita ko sa kanya ha, kasi hindi ka pa niya kayang bitiwan or hindi pa siya totally nakakapag-let go sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Syempre, kung may mga third party kayo, is this time, ang nakikita ko naman sa'yo is mas magiging move forward ka to achieve your goal this time. Parang siguro magi-ignore ka sa kanya. Baka mas hindi ka na lang din magpo-focus sa kanya o kaya baka naman meron kang ginagawa na ikinasisiya mo na lang din para nando sa point na yun. Yon ang action niya. Pero syempre, action niya pa rin na magkaroon pa rin maging okay pa rin din naman yung relationship kahit papaano. Nandun yung point na yun. Kasi kayo yung twin flame. No? Yung nakita ko dito. Baka kung may mga maghihiwalay dyan, eto siya. No? Pero nagkakaroon ng pag-iisip no? Yan, may mga pag-atras, kumbaga. O pag-iisip na, kailangan ba? Dapat ba? Need na ba? Parang nando sa point na yun. Your feelings, Virgo. This month of May, or pwedeng nangyayari na ito sa iba. Uy, ayun na nga. Okay, nararamdaman mo sa kanya, ang nakikita ko sa'yo dito, kasi you have the pages, the 10 of cups again. Ay, ito rin yung kanina. Tingnan natin lahat. Dito tayo. Okay. Okay, nararamdaman, this May, ang nakikita ko sa'yo is, alam mo yung point of, kung dati, kung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, 2 to 3 months man yan, or weeks man yan, pwede nga doon sa point na yun, or then last week, may mga hindi ka nasabi sa kanya, siguro this time, by this May, sasabihin mo na yun sa kanya. Yun ang nararamdaman mo. Parang, okay, sasabihin ko na sa kanya, na ganito, ganyan, ganon. May mga ganon sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Yun ang nakita ko nararamdaman sa kanya. Sabihin mo na yung mga naudlot na gusto mong sabihin sa kanya o yung mga sitwasyon na hindi naganap. Basta may mga ganon thinking ako na nakikita dito sa iba sa inyo. Nararamdaman naman siya, pero sa mga nagkahiwalay, nararamdaman mo sa kanya, parang wala na, it's past. Sabi mo sa ay, wala na yun, it's past. Parang nandun ka sa nangyari na, is nangyari. Hindi naman bulol sa ate ha, hindi naman kasi kayo bitter, no, mga Virgo sa nakita ko dito. Pero parang nandun yung point na, okay lang, wala tayong magagawa doon, past is past. Kumbaga, okay na ako, okay, mga ganun sitwasyon. Sa mga nagkahiwalay kumbaga parang nandun na rin kasi sa point na, tagal-tagal na rin naman yun. Alam ko naman din na gano'n na talaga. Ganyan. Parang nandun ka na sa point na you are happy, single, and contented. Or happy ka na meron ka na sa ngayon, nandun sa point na yun. Yan ang nakikita ko. Naka-move on na rin naman kasi yung iba or nakapag-resetting na rin. Yun. Siyempre sa mga nagkahiwalay, andun yung point na may mga bagong plano na rin naman din. And ready, pagtalikod na yun ready to move forward ka na rin naman. Sa mga may third party, syempre, nararamdaman mo sa kanya na siguro minsan, 'di ba, parang ang tagal-tagal na niya na may mga bagay na ini-ignore niya sa iyo, nire-reject ka niya minsan o kaya is alam mo sa sarili mo na nagsisinungaling talaga siya. 'Di ba? Na hindi siya nagsasabi na totoo.
Nandun ka lang disappointed. Kaya ang sabi mo, okay, fine. Parang, okay, fine. Kausapin ko man siya eh. Alam ko naman na hindi naman totoo yun. Ba't ko ba siya kakausapin? Parang siguro nandun ka na rin sa point na yun. And sa mga single dyan. Universe, sa mga single po, may parating po ba? Sa mga single, meron eh, kasi di ba hindi tayo sa commitment, andito si nakikilala mo yung play o baka nakakausap mo na. Sa mga single Virgo, babae ka man o lalaki. Ayun na nga, sabi ko sa'yo. Okay, sa mga di ba, lovers? Boom. Shaka, laka, boom, boom. Okay, sa mga single, yes, maaring nakakausap nyo na siya o nagkakaroon na kayo ng connection, pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho or matagal mo na talaga siya nakakausap or kilala mo na talaga siya. Sa iba sa inyo, yes, may parating po sa inyo. Itong tao na to is, ang nakita ko, either siya is nakabase siya sa ibang bansa or sa ibang lugar. Medyo may distance kasi. Either may distance siya sa edad, sa mga single, yes, may parating po sa inyo na lovers. So, this person, ang nakita ko sa kanya is, single siya actually, dito, sa nakita ko dito ha, single itong tao na to, medyo syempre stable siya sa buhay, maaring may ipon, maaring may mga business, malaki man o maliit, or lang siya, madiskarte sa buhay. Yun ang nakikita ko. May parating po sa inyo. No? Akong nakikita sa iba sa inyo. Yon. Congratulations sa mga inyo, no? Kasi may tao dito na interesado sa iyo. Hindi ba? Sabi ko sa iyo eh, oh. Isa hanggang dalawa to, no? Pwedeng iba dito, isa, dalawa ang parating sa inyo. Or pwedeng sa iba sa inyo, makikilala nyo ito sa... Ay, dito ba to? Makikilala nyo siya. Hindi ko alam mo eh. Siguro, basta either may distance eh. Hindi ko alam kung sa ibang probinsya ba siya o ibang lugar. Ang nandun sa point na yun. Tapos, ang nakikita ko rin dito, magkakaroon lang ng konting pag-iisip, no? Dito sa situation. Hindi ko alam kung ikaw yung mag-iisip or siya. Pero maaring ito yung twin flame mo. Kasi andito si twin flame. Kasi this is also the soulmate, no? Ako nakikita sa iyo. Kaya, maaring makikilala mo na yung twin flame soulmate mo this time. Sa iba sa inyo. Well, marami naman kasi ang twin flame soulmate. Pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, mga ganyan. Anong dapat na maging aware si Virgo? Universe. Aware niya. Maging aware siya. Actually, aware ang Virgo sa mga ganito eh. Ayun. Sabi ko na nga, ikaw to eh. Okay, ang mga dapat mo lang maging aware, ano ba yan, baliktad? Ang maging aware mo lang siguro when it comes to a connection, Virgo, yung pagiging pagiging, hindi ko naman sinabi na wag mong gawin, di ba? Siguro yung pagiging direct to the point. Yun. Kasi, alam mo yun, yung direct ka kasi magsalita, tapos baka hindi niya rin kasi maintindihan, 'di ba? Baka ma-misunderstand ka niya sa mga action, sa mga sinasabi mo. Yan, maging aware ka na lang din na, pero hindi ko naman sinasabi na huwag mo sabihin yung nararamdaman mo, 'di ba? Yung mga point lang na careful lang sa mga salita, ganyan, para hindi lang magkaroon ng mga conflict, ganyan, or hindi
misunderstanding, mga ganong sitwasyon. Ang maging aware ka na lang din also is, syempre, kung ano yung mga nangyari in the past na iisipin mo na, ay baka mangyari uli ito sa akin, mga ganyan. Baka magsinungaling uli siya, baka lokohin ako nitong tao na to na bago, or yung karelasyon mo ngayon, mga ganong sitwasyon. Huwag na lang din siguro mong iisipin na mauulit yung nakaraan, mga ganun. Yun na medyo iiwasan mo na lang. Pero syempre, you need to learn from the past din. Yun. Ang nakita ko dito. Tsaka syempre, yung lang, basta mag-ingat ka lang din sa mga sa mga words mo, no? Yan, baka hindi lang kasi kayo magkaintindihan. May mga time na pwede hindi kayo magkaintindihan ito. O hindi ka niya maintindihan, di ba? Nandun sa point na yun. Be careful na lang din sa nakita ko to. Kumbaga, pag-isipan mo talaga in advance yung advantage and disadvantage, kumbaga. Ganun. Arigato naman, God bless.